Good morning, good noon, good afternoon, and good evening everyone. Welcome back to my channel and welcome back to Comico. And today, meron tayong i-review na panibagong comics. At ito ang Pugot. Okay, so this is Pugot. Tamang-tama. Siguro, pasok pa to sa Halloween. Okay. So, ito ang Pugot na publish sa Likhamo Publishing. At isa ito sa mga comics na naibigay sa akin ni Sir Wendell. And this comics is a story by Zuki Ejime and art by Tamasuku. Okay? At syempre, the same pa rin ang pagre-review natin. Unahin natin yung cover, tapos yung art style, tapos yung script or yung dialogues, tapos yung summary ng story, and then let's have a verdict and some opinion also about the comics. Okay? So, again and again, ang title nito ay Pugot, art by Tamasuko, and story by Zuki Ejime, and published in Likhamo Publishing. Okay, so simulan natin sa cover. So, magpakita na ako dito ng picture or images dito sa gilid ko para mas makita nyo kung ano yung nasa cover natin. Okay, so sa cover, it is fully printed sa whole cover niya. Tapos colored naman. Nasa pinakataas na part ng cover ang title. At so kung makikita nyo dyan, ang font ng title natin is parang yung ginupit-gupit na mga letters sa newspaper, no? Okay, so tapos merong illustration sa gitna. Tapos makikita rin natin yung artist at yung name ng illustrator sa baba. Tapos sa may bandang gilid niya is nandun din ang name ng ating publisher. So sa cover pala natin is pinapakita niya dito kung tungkol saan yung kwento ng ating comics. Okay, so tapos sa back cover naman is meron siyang ipinapakita na konting summary about sa comics natin at medyo may hint na kung ano ba yung story natin or about sa ano ba yung comics natin. Okay, so for the materials used, ang ginamit dito is a one-sided photo paper. Kasi nung una, akala ko double-sided siya. So, ngayon, nakita ko is one-sided photo paper lang siya. Pero, still, ang outer part ng cover is laminated. Okay, so maganda pa rin siya tingnan. Oh, kita nyo. Ayan. Okay, so, the size is still A4. Katulad ng ibang mga libro o comics na na-publish na ng Likhamo Publishing. Okay. So, after sa cover natin is pag-usapan naman natin na yung art style. Okay. So, sa art style niya, as in, nalinisan ako sa kanyang lines. No problem. So, that is a great achievement for Tamasuko kasi siya yung illustrator natin. So, malinis yung line pero sa whole na lines dito is medyo ang nakita ko lang is consistent naman yung lines niya pero medyo makapal lang siya ng konti. For me. Okay? So, halatang pinag-effortan. Sa anime style pa rin yung nakita ko sa kanya pero hindi yung mga usual na anime style na merong pointed or medyo edgy na style ng mga mukha. So, dito is, ang makikita mo is medyo round yung mga mukha ng mga characters natin. Okay, so, tapos yung mata niya is not so anime style, medyo rounded yung mga eyes. Okay, so, yan, papakita lang ako dito ng images ng arts ng ating illustrator. Okay. So, ang ating illustrator na si Tamasuko ay gumamit ng mga iba't ibang mga tones, pero ang pinaka-usual na makikita mo na tones dito is yung mga dotted tones. Yung parang tuldok-tuldok na nakikita nyo na usually ginagamit yan sa background. Pero dito, ginamit niya ito as a shading. Pero hindi naman yung consistent na the same spaces yung tuldok natin, but more on may something fading siya from malalayong part na mga dots to closer dots para maging something darken pa yung tones natin. Ginamitan niya din ng tones na dots yung ating background na nagpa-enhance pa ng pagkaklaro ng mga details ng ating comics. Okay? So, at mas bumagay ngayon ito sa genre niya na horror. No? Parang mas nakakilabot siyang tingnan at mas nagiging effective siya na parang panakot.
Parang ganon, para sa akin yun, okay? Sa may second to the last page naman, so parang yun na yung ending ng story natin, is doon is parang nagbago yung tonings niya. Hindi na yung dotted tones ang gamit, but parang yung shady na part, okay? Ito, papakita ko lang yung isang part dito for the last page. Ayan, second to the last page. Hindi ko na papakita lahat kasi magiging spoiler na yan, okay? So, sa eksenang yun, bumagay yung tones na ginamit kasi, yeah, hindi siya gore, pero horror ang dating niya. Hindi gore, wala masyadong mga, dito, mga katawang nakakawasak-wasak. Okay, so, yun lang. So, that is for the second to the last page. Pero more on sa ilang pages or sa unang page hanggang sa third to the last pages is mga dotted tones ang gamit ng ating illustrator. Okay, next is for the script. Ang script dito ang ginamit is English language or English na dialogues ang ginamit dito. Pero yes, Filipino yung gumawa, pero bumagay rin naman yung English. At don't worry, hindi tayo magkakaroon na parang English kamatis kasi yung mga hindi naman masyadong malalalim na mga English yung ginamit dito. Yung madaling maintindihan lang. At yeah, for me, para lang ako nagbabasa rin ng Tagalog kasi ang simple lang, pero mas madali siyang maintindihan, pero may dating pa rin yung English na language na ginamit dito. So, no worries, yung dialogue natin is naka-arrange siya properly. Madali siyang sundan, hindi ka mawawala. At interesting yung mga dialogues na ginamit dito. Okay, so, tapos meron din kayo makikita mga sound effects, no, yung mga letters na parang malalaki. Ayan, papakita ko lang dito. Ayan. So, visible din yan, makikita rin natin, syempre, para dagdag din effects yun, para ma-feel din natin kung ano bang nangyayari doon sa kwento natin. Okay? Then, now, let's have the summary. So, for the summary, parang something history ang dating. Kasi, ayon sa mga sabi-sabi at paniniwala ng mga nakakatanda, kapag nakita mo daw yung taong pugot ang ulo, pero buhay pa, pero parang wala siyang ulo, ang kasabihan daw doon is pwede daw mamatay na yung tao na yun, di ba? So ako hindi ko pa naman na-experience, pero may nabalitaan na ako na mga tao na nakakita ng ganito. I don't know if totoo ba, no? Pero yun yung paniniwala ng mga matatanda. Okay? So at nadala na ng history niyan, nadala na yan sa atin hanggang ngayon, na I think hanggang ngayon ipinapaniwalaan pa rin. Okay? At until now, meron pa rin daw nakakakita ng ganyan. At diyan nga tungkol yung story natin. So ano ba nangyari? Merong mga let's say mga sabi-sabi na kumakalat, especially na sa social media, na meron daw ganun pugot trend na tinatawag. Tapos nakita ito ng ating main character, pinakita niya sa barkada niya, pero akala sabi nga ng ating main character is hindi daw totoo, pero siya pala yung takot. Tapos nagkaroon ng parang isang event or something, event ng buhay ng magbabarkada. At ayun, doon na niya na-experience ang pugot. Nakakita siya ng pugot at ayun, meron nang nangyaring something until the end. And it's a very big twist for the last part. Which is, hindi mo naman masabi na alam mo na kaagad. Kasi, yeah, siya ang main character, siya nakakita, pero parang yung last part is parang kakaiba. Okay? So, yun. So, let's have now the characters. Our main character is Kiko or Francisco. Siya yung binata na nakakita ng pugot. Okay? Siya yung naka-experience na nakakita siya ng pugot. Tapos, dito naman ang susunod is si Lucas. Si Lucas is yung matalik na kaibigan ni Francisco or ni Kiko na palaging nananakot sa kanya at talagang close sila na magkaibigan, kaya nga nagkasabay sila sa isang event nila ng kanilang buhay sa araw na yun at dun niya na-experience ang pugot. Okay? So, meron pang ibang mga characters na nakasali dito pero wala silang specific na names. So, ayan, baka makita nyo dyan, pakita ko na lang. So, dalawang names lang na banggit dito, si Kiko at si Lucas. Dalawa lang. Okay? So, ayun, so let's have now our own personal opinion. So, napakaganda ng pag-build up ng story. Galing galing sa sabi-sabi o paniniwala
naging trend at hanggang sa naging totoo siya sa buhay ng ating main character, which is na-experience niya na makakita at until siya din ang naka-experience ng dapat nang nakita niya. Okay? So, nakakagaling ng pagka-twist sa last part, as in, good job for the writer. Napakaganda. Lalo na yung pagka-illustrate sa last part, no? Parang, wala masyadong parang horror na para sa simula, pero pag last part, parang yun, nakakakilabot nga. For the art style, at the first part, parang nakulangan ako na horror ba to? Pero parang napaka-plain lang ng dating niya sa akin in the first part. Pero nang unti-unti nang tumatagal yung story, ito papakita ko sa inyo dyan, meron na siyang part na horror nga. Naging akma na yung art niya pagkatagal, lalo na sa in-between na ng comics natin. Mas naging effective na yung art kasi mas napakita na yung horror na side at yung parang tinatawag natin na reciprocal. Yung first part ng art is simple, parang wala kang i-expect na horror, pero pag last part pala, dun pala nila ibibigay lahat na, pero oo nga, ang simple, tapos pag punta mo sa last part is naging horror na siya, no? Na maganda yung last part na doon lahat ibinibigay. So, parang ganun yung nangyari sa kanya. So, bumagay at nag-enhance pa yung story dahil nga sa pag-build up sa art style from being simple to being so horror. Yung ganun. Parang nananakot to talaga yung art style niya. Okay, so for the verdict, all in all, maganda ang story, nakakakilabot, nakakabilib yung napasok ng writer ang mga paniniwala ng ating mga nakakatanda sa kanilang likha, nasa likha nilang comics, at napakaganda rin na pagka-illustrate ng ating artist sa nagawang story ng ating writer. So ako personally, mas gusto ko talaga yung merong taste ng ating pagka-Pinoy, ang mga malilikha nating kwento or comics, no? Siyempre, para ma-promote natin yung ating history natin at ma-promote din natin yung mga paniniwala natin at ano pa yung mga bagay na nandito sa Pilipinas. For me, you really need to read this, and especially sa mga komikeros at writers natin, para siyang magiging isang magandang source, no? Na pwede kayong ma-inspire to make some horror stories, or pwede nyo itong ma-inspire kayo na gumawa ng mga ganitong klaseng mga kwento o ano pa man, na pwede nyong makuna ng ideas para sa gagawin nyo ring comics. At syempre, entertaining rin siya for the readers. So this is just a one-shot comics or a short story. Kung sa story siya, short story siya, in a comics, it is a one-shot. So, kung sa ano pa is wakasan. So, tapos agad yung kwento. Pero kahit short story siya or one-shot comic siya is parang yung last part, parang gusto ko pang mag-continue yung story kasi yung parang yung style is parang kung pwede bang mapigilan yung curse or yung sumpa ng pugot, no? Parang ganun. Posible ba kaya o hindi mo talaga mapipigilan kung nakakita ka ng pugot is ikaw na rin yung susunod? Parang ganun. So, if pwede lang naman, sa writer at sa artist natin, baka pwede nyo ma-continue if possible, no? So, ayun lang, sa lahat ng interesado sa kwento na ito or sa comics na ito, noon kasi is available ito sa Likha Mo Publishing, and as we know, Likha Mo Publishing is in hiatus right now. So, I don't know if it is available in ComicSpot, but you can still go to ComicSpot and try to ask them kung available ba ito. Hindi ko ma-confirm for now kasi trinay kong hanapin ito sa ComicSpot kanina pero hindi ko siya nakita. Pero try nyo kung kayo makapag-ask sa kanila or makapag-search sa kanila kasi ang hina ng internet dito. Kaya ganun, naglo-loading lang siya. So ayun, so try lang natin sa ComicSpot if available siya kasi available na ang comics on demand ng ComicSpot natin. Kung ano yung gusto nyong comics na gusto nyong ipaprint is at pwede ring personalize yung pagka-paprint nyo sa kanila. Okay? So just go to ComicSpot na website at pwede kayong makapag-order doon. Okay, and then please don't also forget to download our webcom application to have more Pinoy comics and Pinoy novela that is free, that is available in our webcom.ph app.
So yan lang po muna sa ngayon. Okay, so please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit that notification bell so you will be informed for my next videos. So suportahan natin ang likhang Pinoy. Let's support Pinoy Comics. Suportahan natin ang mga Pinoy Comiceros or mga Pinoy creators, and also the Pinoy Novela. Palaganapin pa natin ang Pinoy Comics sa ating bansa para umusbong ulit ang sigla ng comics dito sa bansa natin. At tara, pasa tayo sa Comico. So, thank you so much. Please, kuha kayo nito if available sa ComicSpot, and download the Webcoom page at your cellphone in Play Store. Okay? So, that's it. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. I'm Jake De La Paz signing off. Comico signing off. Bye. Pugot.